at mismo ang Santo Papa ay hindi nakaligtas sa naturang pagmumura. Dadating si Pope. Gusto ko tawagan na, Pope, umuwi ka na. So si Pope naman, uy. Kaya, sabi ko, hanapan mo nga ako ng video nung pagkita ko kay Pope. No, ayan ang magtingin pa si Pope, baka pag alis pa pagka-Pope yan, potang ina, sobra na to. Your God is stupid. My God is perfect. And has a perfect common sense. And even itong Last Supper, who are the idiots there? Who is this stupid God? Stupido talaga itong putang kung ganun. You created something perfect. Sa pahayag na ito ni Pangulong Duterte, ipinaalala ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas ang ikalawang utos ng Diyos. You shall not use the Lord's name in vain, o huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Sa gitna niya ng pag-atake raw ng Pangulo sa mga paniniwalang Kristiyano at sa pag-iinsulto raw ng Pangulo sa Diyos. Sabi ni Villegas, napilitan daw siyang magsalita dahil baka raw maligaw ang mga tao sa mga kamaliang kanilang narinig. Ilang punto ang kanyang nilinaw sa mga turo ng simbahan na binatikos ng Pangulo. Kabilang ang tungkol sa pagkakaroon ng tao ng original sin na iba raw sa kasalanan na ikakakonsensya mo kung ikaw ang responsable rito. Sabi ni Villegas, ang original sin ay bahid sa pag-iisip ng tao na nagdudulot ng kawalan ng tiwala at pagdududa sa Diyos. Paalala ni Villegas, tungkulin ng mga Kristiyano na mahalin ang kanilang bayan. Pero kung magpapatupad daw ang estado ng mga batas at alituntunin na racist, sexist at mapanira sa buhay, tungkulin din daw ng mga Kristiyano na hindi ito sundin, na hindi makilahok at sa halip ay lumaban. Paalala niya sa huli, bawal ang duwag pero huwag makipag-away at gapiin ang kasamaan ng kabutihan. Para naman kay Bishop Pablo Virgilio David ng Diocese of Caloocan, baka absent ang Pangulo nang ituro ang katikismo sa Ateneo at San Beda. Ang kasalanan din daw sa kwento ni Eva at Adan ay ang pagnanasa ng tao na maging katulad ng Diyos. Pero ayon sa obispo, mas nalalayo pa sa Diyos ang mga nahuhumaling sa kapangyarihan. Bishop Roderick Pabilio. It's not only an affront to the church, it's an affront to the belief of people. Maliraw ang pagkakaintindi ng Pangulo sa sinasabi sa Biblia. Nakakaawa raw ang Pangulo ayon kay Pabilio. Hindi yan tinuturo ng simbahan. Ang kanya kinikiritsa, siya yung pag-unawa niya na masyadong mababaw. Yan nga yung hindi niya alam. No, that's